Malalaking isda nga ang aming nahuli at ang isang piraso nga nito ay tumitimbang ng 1 kilo o mahigit pa. At kung susukatin mo nga ito ng iyong palad ay halos 2 dangkalan nga ito. Ito. Ay, sige mo. May customer nga agad na bumili at bukod nga diyan ay meron pa nga rin dito na ibang klase ng isda yung aming mga nahuli. Panibagong araw, panibagong adventure nga ulit tayo ngayon mga mari at manghuhuli nga ulit tayo ngayon ng isda kasama si Mister at saka yung aking pinsan na si Didon. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo nga ulit kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Tanghaling tapat nga sa mga oras na ito kaya naman naka-jacket at naka-sombrero nga kami diyan at may dala nga din pala kami dito na cooler just in case na may isda ay may paglalagyan agad. May dala nga din pala kaming yelo na diyan sa loob ng cooler at grabe, hindi pa nga kami nangangalahatian ay nasira na nga agad yung makina kaya eto nga at operation sagwan kami ngayon. Dito nga sa aming dinaanan ay naabutan pa nga namin itong mga nanghuhuli din ng isda gamit yung lambat. Sabi ko nga sa inyo ay basta dito nga sa probinsya ay masipag ka nga laang ay hindi ka nga mawawala ng ulam. Buti na nga laang din pala mga mari at 2 sagwan ang dala namin kaya eto nga at mabilis din kaming nakarating dito mismo sa tabing dagat. Pagkarating nga namin ay agad na nga naming idinahik itong aming dala na dilos at tinitingnan nga namin kung saan may gipaw ng malalaking isda. Dati naman nga mga mari ay walang ganitong isda lalo na nga kapag amihanin. Pero kapag ganito nga summer ay talaga naman naglalabasan at naglilitawan nga din yung mga ganitong isda. Pagkatapos nga kumuha ng mga pabigat si Mister ay eto nga tinanggal na nga nila itong lambat dito sa aming dilos para hikitin. Ganito nga mari ang palaging routine kapag ka mag-iisda. Pagka dadating gulo ang lambat at dapat ayusin sa pamamagitan ng paghihikit para makapagbuntog ulit ng panibago. Mabilis nga laang nilang hinikit yung lambat mga mare dahil hindi naman karamihan yung mga lambat na dala namin at pagkatapos nga nila ay agad nga silang pumunta doon sa may bakal para mag-try maghalikop. Bali sa loob nga laang sila ng agos mga mare dahil hindi pwede sa labas dahil medyo may dasi o alon. Hindi na nga laang din pala ako sumama dahil naiwan nga ako dito na tagabantay ng iba pa naming mga gamit at lambat. Hindi naman nga ako masyadong nainip dahil pagkatapos nga ng mga ilang minuto ay nandito na din agad sila at dumahik na nga agad. Hindi daw nga sila nag-e-expect na makakahuli sila ng isda at grabe, nakahuli nga agad sila dito ng isda na malalaki at agwas nga ang tawag ng ganitong klaseng isda dito sa aming lugar. Pinag-aalwas nga laang nila yung mga lambat na ibinuntog nila kanina, tuloy pahikit na nga ito mga mare. Habang hinihikit nga nila ay eto na nga yung unang huli nila na isda. Napakalaki nga nito mga mare at halos nga ang isang piraso nito ay tumitimbang ng 1 kilo o higit pa nga. Agwas nga kung tawagin itong ganitong klase ng isda dito sa aming lugar at ang kilo nga nito mga mari kung bibilhin ay 250 per kilo. Ay sa inyong lugar mga mari, magkano ang kilo ng ganitong isda? Dito naman sa amin ay 250 nga ang kilo nito. Noon nga mga mari ay talagang talamak ang bilang ng ganitong isda at halos noon nga ay wala pa masyadong nakakahuli ng mga ganito dahil bibihira pa nga laang noon yung may alam kung paano at ano ang dapat na lambat na gamitin sa panghuhuli dito. Kumpara nga ngayon na talaga namang napakarami na rin ang nakakahuli ng ganitong klase ng isda at minsan nga mga mare ay daang kilo pa talaga yung kanilang naiibenta. Last year nga din pala mga mare noong nakabakasyon si Mister ay talaga namang etong ang isda na ito ang hinuhuli din ng dalawa ni tatay. At gabi na nga rin sila dumarating sa panghuhuli nito at minsan nga mga mari ay talagang kalahating sako yung kanilang naiuwi. Good things na rin nga na may dala kaming cooler at saka yelo nang para talagang sariwa nga itong isda na maiuwi namin sa bahay. Inilagay ko nga lang pala yung isda sa loob ng cooler kasama nga itong yelo at mamaya na nga lang nila yan aayusin dahil for the last time ay magtatry pa nga sila na magbuntog ng lambat. Pahalikop nga mari yung kanilang gagawin ngayon kaya naman eto nga at paikot nilang ibinubuntog itong lambat. 1,000 metro nga mga mare itong dala nilang lambat kaya naman pahalikop nga ito at pabilog yung kanilang pagbubuntog. Kadalasan nga rin pala mga mare ay malalaking isda yung mga nahuhuli ng ganitong klase ng lambat. Minsan nga ay kitang, banlugan at saka yung mga talakitok na malalaki yung nahuhuli dito. Matatapos na nga pala sila sa pagbubuntog ng lambat mga mare kaya eto nga at noong pagkatapos nilang ibuntog ay binubunot na din nila agad yung kanilang mga lambat. Meron nga ulit silang nahuli na isda dito at tuwang-tuwa nga yung dalawa habang binibidyo ko. Dito nga din pala sa part na ito mga mari na pinagbuntugan nila ay napakalalim. At kadalasan nga diyan mga mari ay nakakahuli dati sina tatay ng kitang at saka malalaking malaway. Pero this time nga ay hindi yung mga isdang iyon ang kanilang nahuhuli dahil agwas nga ito at saka mga lawihan. Pagkatapos nga nilang pandawin yung mga lambat ay eto nga at dumiretso na agad sila dito sa may aking kinatayuan para magkalag ulit ng kanilang mga isda na nahuli. Gumana na nga ulit yung makina ng aming dilos kaya naman eto nga at
hindi na sila napagod sa pananagwan at eto na nga lang yung ginamit nila sa pag-uwi. Pagkadahik nga nila ay eto nga yung mga nahuli nila na isda. Isa na nga rito yung malaking lawihan. Yung ganitong klase nga ng isda ay masarap gawing steam o kaya naman ay inihaw. Tapos ay may sausawan na toyo, kalamansi at kamatis ay iya talaga namang katalo na rin. Madali nga lang din pala itong nakalag ni Mister at pagkatapos nga niyan mga mare ng kanilang pagkakalagay, eto nga at naabutan pa nga kami ni Kuya Michael dito na talaga namang napagusto pa nga rin siyang bumili ng agwas dahil sila nga raw ay nagpipiknik dito kasama ng buong pamilya. Ay lulutuin nga raw niya ito pag uwi sa kanilang bahay at sinigang nga daw yung gagawin niyang recipe dito. Hindi na rin nga naman kami dito magtatagal mga mare dahil eto nga at nagkabayaran pa nga sa isda. Sa halagang 250 nga ay mayroon na nga si Kuya Michael diyang isang malaking piraso na agwas. At sa mga oras na ito nga mga mare ay tinitignan nila yung mga isda na nahuli namin na naririto sa cooler. At sabi nga nila ay talaga namang napakarami nga raw silang nakikita dito na naggigipawan ng mga agwas. Pero this time nga mga mare ay halos 4 na piraso nga ang agwas yung nahuli namin at saka isang piraso na malaking lawihan. At okay na nga yun mga mare dahil sold na nga yun pang ulam at pang benta. Sa mga oras na ito din nga mga mare ay yung kanina nga mga tao na tumitingin ng ating isda ay nagsialisa na rin dahil magpapahapon sila at maglalambat din sa dagat. Nagpagabi na nga rin pala kami dito mga mare dahil magbubuntog pa nga kami ng lambat. At eto nga si Didon kumuha nga muna ng panggatong na dadalahin nila sa kanilang bahay. Mabilis nga lang pala kaming nakagawa ng apoy pero late na nga namin naisip na napakadelikado dahil mabilis gumapang yung apoy at baka nga masunog itong buong isla. Ay napakadelikado nga dahil may mga nakaula dito na kalabaw at saka mga baka. May mga lambat nga din pala kami dito na ibinabad para nga madagdagan yung isda na nahuli namin kanina at ito nga yung mga ginagawa namin habang hindi pa kami namamandaw. Pagkatapos nga niyan mga mare ay nag-decide na nga yung dalawa na mamandaw na ng lambat. Maiksing lambat nga itong itinaan namin dito mga mare kaya naman eto nga at nabibidyohan ko sila ng malapitan. Sabi nga nung dalawa ay medyo madalang nga daw ang isda na kanilang nahuli at dito nga sa bandang babaw ay may nahuli nga dito na isda na salasa kung tawagin. Tapos na nga sila sa pamamandaw ng lambat na nakababad kanina at eto nga at kinakalag na nga nila yung mga isda na nahuli kanina. May mangilan-ngilan nga silang nahuli na isdang salagpat dito at karamihan na nga dito sa bandang huli ay mga malalaki naman na tambong o sapsap. At eto pa nga yung isa sa kanilang nahuli kanina doon sa bandang babaw, itong isda na salasa kung tawagin. Masarap nga itong gawing kinilaw mga mare at minsan nga ay piniprito din namin. Yung ganitong klase nga ng isda mga mare ay delikado din dahil nga sa tulis ng nguso nito ay talaga namang nakakasugat at lalo pa nga yung mga ngipin na napakatalas. Dati nga mga mare ay nagkamali ako sa paghawak dito sa nguso na ito at grabe yung aking kamay talagang nasugatan. Buhay pa nga ito mga mare nung inilagay diyan sa loob ng panlimasan at ingat na ingat nga ako at baka nga ito biglang tumalon sa akin. This time nga mga mare ay sapsap o tambong na nga itong mga kinakalag nila sa aming lambat. At eto nga ganitong klase ng isda ay masarap gawing binilad. Kahit nga sinigang o pinaksiw ay talaga namang masarap din nga dito. Kaya nga la ang mga mare ay ganong hirap kalagin dito sa lambat dahil nga matinik. Eto na nga yung last part ng lambat na aming kinakalagat. Marami din nga kami ditong mga nahuli na isda at hanggang dito na nga lang ulit itong aming video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye, ingat, follow for more. See you on my next vlogs.